Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, salamat sa Panginoon sa oras na to at sa pagkakataon na to mga kapatid na tayo po ay nakapagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon and nakapagpatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon in spite ng atin po ng mga pinagdadaanan mga kapatid, no? And so ayun po, punta po tayo sa Book of Romans. Romans chapter number 5, verse number 16. Yeah. Amen. Romans chapter number 5, verse number 16. Sabi po ng Bible dyan mga kapatid, and not as it was by one that sinned, so it is the gift. For the judgment was one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered, but that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa iyo pong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa inyong pong katapatan sa amin na kami po ay nananatili, Panginoon, at nagpapatuloy po na maglingkod po sa inyo. Dalangin ko po, Diyos, sa gabi pong ito, ikaw po ang patuloy na magbigay po sa amin ng knowledge, wisdom, and understanding, na maintindihan po namin ng inyong pong salita. At Lord, ikaw po ang magbigay po sa amin ng napalambutin po ang aming puso, na tanggapin ng katotohanan na nanggaling po sa inyong salita. In Jesus' name I pray, Amen at Amen. So mga kapatid, muli, magandang gabi po sa ating lahat. And magpapatuloy lang po tayo sa atin pong pag-aaral sa Book of Romans. And I hope mga kapatid na so far ay nakikita po natin yung mga bagay-bagay. And most especially mga kapatid sa atin pong salvation. Na kung paano po tayo na-justify, paano po tayo naligtas. And kung paano ba naligtas talaga yung tao po mga kapatid. And I hope that the study in the Book of Romans ay helps us a lot mga kapatid na mas talagang lumalim po tayo sa mga bagay na kailangan po nating paglaliman. And most especially mga kapatid sa atin pong kaligtasan. And so far sa atin pong pinag-aralan ay nakikita po natin yung mga bagay na kung paano po binigay ng Panginoon yung justification na wala pong works. Na nakita po natin sa ating mga pinag-aralan na hindi talaga pwede na mayroon pong works yung justification dahil ito po ay gawa ng Panginoong Jesus. Now, dito po sa verse number 16 po mga kapatid, ang sabi po dyan, and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. So, mga kapatid, una sa lahat, ang tao po ay nagkasala dahil po sa isang tao. At alam natin mga kapatid, na yung bagay po na to ay isa po itong truth na nanggaling po sa salita ng Diyos, na which is nababasa-basa na rin po natin mga kapatid sa Genesis chapter number 3. By Adam's sin, mga kapatid, condemnation ang napasa sa lahat po ng tao. Dahil po yan kay Adan. So, yan po yung nababasa po natin doon po sa
sa Genesis, mga kapatid, nung sila po ay nagkasala. At mga kapatid, ito po ay consequence ni Adam dahil sa kanya pong kasalanan po, mga kapatid. At kaya nangyari, mga kapatid, na ang lahat ng tao, bawat tao po, mga kapatid, ay nagkaroon po ng knowledge, nagkaroon po ng pagkakaalam sa bagay na mabuti at masama. At ang katotohanan, mga kapatid, na nakakalungkot po sa lahat ng tao, kahit alam na po yung masama at alam na po yung mabuti, karamihan ay mas pinipili pa rin yung mga masasamang bagay. Which is, hindi naman natin, mga kapatid, kasi parang imagine mo din talaga naman na mismong Bible po yung nagsabi na talagang wala pong gagawa ng mabuti, wala ni isa. Kung big sabihin po, mga kapatid, ang tao po, mga kapatid, ang katotohanan po sa tao na nagkasala o makasalanan, kadahilanan po yan siyempre ng isang tao na nagkasala at naipasa po sa atin, pero kaya nagkaroon po tayo, mga kapatid, ng sinful nature po, mga kapatid. Kaya nga, kumbaga masasabi natin na yung mga bata, na kahit na hindi pa naman nila alam yung mali at tama, pero karamihan makikita mo na natututunan nila yung mga bagay na ginagawa na hindi po maganda po, mga kapatid. So meaning, mga kapatid, tayo po, ang tao po is short pagdating po sa glory po ng Panginoon. At wala po talagang gumagawa ng kabutihan sa atin, wala ni isa. Now, mga kapatid, mababasa po natin yan palagi dyan po sa Romans chapter number 3, verse number 10. Basahin po natin muli hanggang verse number 12. Sabi dyan, "As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one." So mga kapatid, nakita po natin sa salita ng Diyos kung ano po yung sinasabi ng Diyos dito, mga kapatid. Walang matuwid, walang naghahanap, walang umiintindi, walang gumagawa po ng kabutihan, wala ni isa. At dahil po dyan, mga kapatid, sabi ng verse number 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Kaya nga, mga kapatid, ang katotohanan po sa ating pong justification dito po sa present dispensation po, mga kapatid, ito po yung panahon po natin ngayon, mga kapatid, is that hindi mo talaga siya pwedeng haluan ng gawa, but ito po ay dahilan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Kasi nga, mga kapatid, kung tayo po yung gagawa, hindi po tayo papasa. Amen? Hindi ka po papasa kahit gaano ka pa kabait dyan, kahit ano pong gawin mo dyan, hindi ka talaga papasa sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, "And not that it was by one sin, so is the gift, for the judgment was by one to condemnation." Mayroon pong judgment na ibibigay. Pero, mga kapatid, "But the free gift is of many unto many offenses, unto justification." Kaya, mga kapatid, hanggat hindi ma-realize ng tao na siya ay makasalanan, na hindi niya kayang bayaran yung kasalanan niya ng kanyang sarili, hindi po mangyayari yung ganito, mga kapatid, na matatanggap mo ng free yung justification na sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Hindi po yan makikita ng isang tao na ma-pride. Kasi bakit? Bakit ko naman tatanggapin yung bagay na yan? Wala naman akong ginagawang masama. Pero ang sabi ng Bible, wala pong gumagawa ng mabuti, wala ni isa. Walang umiintindi, walang nag-iintindi, at walang matuwid, wala ni isa. Yan po yung katotohanan, mga kapatid, sa salita ng Diyos. At kaya, mga kapatid, ang isang bagay po is nagkaroon po tayo ng free gift, mga kapatid. Na kahit, mga kapatid, ito pong kahit gaano pa ka makasalanan ng isang tao, na kahit gaano pa ako makasalanan sa harapan ng Diyos, na dahil sa Panginoong Hesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo po, mga kapatid, ito po ay isang gift. Amen? So, pag-gift, meaning, hindi mo siya pinagtatrabahuan. Nakakita na ba tayo, mga kapatid, nung nag-birthday ka, binigyan ka ng regalo? Tapos sabi ko, sige, hulug-hulugan mo na lang yan hanggang sa next birthday mo ulit. Pwede ba yun? Pag sinabing gift, gift siya. Ibig sabihin, hindi mo siya kailangang bayaran. Merong nagbayad para sa ganyang bagay. Amen?
Hindi ikaw yung nagbagay. Kasi nga, kung ikaw ang babae niyan, ibig sabihin, hindi siya regalo. Ibig sabihin, pinagtrabahuhan mo siya, mga kapatid. Amen? So mga kapatid, ito po yung isang maganda na mayroon pong katotohanan sa buhay po natin ngayon. Kaya kung babasahin po natin yung Romans 3:24, nang sabi dyan mga kapatid, na being justified freely. No, so word freely. Walang bayad, libre. By His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, yung free gift na binigay ng Panginoon sa atin is available po sa mga kapatid. At mga kapatid, ito po ay dahil din sa isang tao. Nagkatawang tao po mga kapatid. No, para mas malinaw, nagkatawang tao. Which is ang Panginoong Jesus. Kaya kung babalikan nyo mga kapatid yung verse number 15, tinan mo sabi dyan, but not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, dahil po kay Adan, marami pong namatay, ano po sa mga kapatid? Much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded to many. So our offenses as well, mga kapatid. Judgment came to one man para tayo po ay i-condemn. Para ang isang tao ay i-condemn po, mga kapatid. Amen? Pero mga kapatid, isang bagay po mga kapatid, but the free gift is of many offenses unto justification. Amen? Yan po yung isang bagay mga kapatid na para bang ang hirap nilang intindihin. Na dapat nating maintindihan mga kapatid na si Jesus ang nag-purchase po mga kapatid ng buhay na walang hanggan through the payment sa kanya pong sa kasalanan po natin, which is yung kanyang pagkamatay. Yan po yung isang bagay mga kapatid na dapat nating makita, dapat makita ng bawat isa po sa atin, most especially mga kapatid sa hindi po nakakaintindi sa bagay po na yan. Ito po dapat yung makita nila para mas makita po nila ang sarili nila mga kapatid na hindi po kung sino-sino ang pinadala, but si Jesus Christ ang pinadala para po sa ating offenses, para po sa ating mga pagkakamali o anything mga kapatid, at siya din po ang nabuhay muli para po sa ating justification. Kaya mga kapatid, ibig sabihin, ang ating pong kasalanan ay nabayaran na po ng Panginoong Jesus. Amen? Nabayaran na po ng Panginoong Jesus. He offers forgiveness. No? So, in-offer na po sa atin yung forgiveness kasi nga po, nagawa na po ito ng Panginoon. He offers justification freely. Kasi mga kapatid, ang Panginoong Jesus ang ginawang propitiation po ng Diyos. Kumbaga siya yung pinadala po dito sa lupa para po gawin yung bagay po na yan kasi nga gustong i-reconcile ng Panginoon ang tao sa Kanya. Kaya mga kapatid, Romans 3 verse number 25, sabi niya dyan, di ba kanina binasa natin, that is in Christ Jesus, tingnan mo, whom God hath set forth, verse number 25, to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remissions of sins that are passed through the forbearance of God. Amen? So mga kapatid, dapat tayo po yung magbayad sa ating kasalanan, but since nakita ng Diyos na hindi mo po kayang bayaran yung kasalanan mo mga kapatid, yung kasalanan ko mga kapatid, ano pong nangyari? Ang Panginoong Jesus, yung pinadala ng Diyos para ilagay po sa ating pwesto or sitwasyon. At siya po yung nagbayad. Siya po ay namatay para po sa ating kasalanan. Sabi ng verse number 17, for if by one man's offense, death reigned by one. Siyempre, we know that mga kapatid, talaga makita mo na binabalik-balik ni Apostol Pablo yung bagay po na yan para po maintindihan ng tao na ang isang kasalanan, ang kamatayan ay nakuha sa isang tao po mga kapatid, pero in spite of that, na ang
na ang isang bagay din po mga kapatid, na nakareceive din po tayo ng abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one. And that is Jesus Christ po mga kapatid. So kung si Adan ay nagkasala, sa isang tao tayo nagkasala, namatay, yan po yung nag-reign po sa ating buhay, yan po yung nag-prevail po sa atin po mga kapatid. Dahil si Adan is hindi sana niya kinain yung prutas na pinagbabawal, but kinain niya po mga kapatid. So dahil po sa bagay po na yan mga kapatid, is lahat po tayo is nasa under ng power ng sin po mga kapatid. Amen? That is why, ang tao, mas pipiliin gumawa ng mali kaysa tama. Now, according to Bible po yan mga kapatid, dahil there is none righteous, no not one. And we know mga kapatid that you have been taught by your parents na kung paano po gumawa ng tama. Pero mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman natin naisa sa buhay yung mga bagay po na yan. Kasi sinasabihan ka ng magulang mo na, "Nak, huwag ka magsisinungaling ha." Magsisinungaling ka pa rin. Tama? Sinabihan ka na, magpaalam ka na lang, huwag ka na lang magpupit. Pero mas pipiliin pa rin ng tao talaga yung hindi nagpapaalam. That's how the sin or the power of sin works in us po mga kapatid. Sasabihin mo, magbabago ka na, hanggang ngayon hindi pa din. Nakakuha niyo po mga kapatid. Titigil ko na to, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin tumitigil. So ganyan po yung mga bagay mga kapatid. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, we are under the power of sin. Yan po yung bagay na yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung hindi po natin matututunan na malaman po ang salita ng Diyos po mga kapatid, yan po yung mangyayari sa buhay po natin. Na yung kasalanan ang hahari sa ating buhay. Kaya mga kapatid, yung Romans chapter number 6, isa pong maganda pong ano yan, pag-aaral po yan regarding sa ganyan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang isang bagay, even though na yan po yung nangyari at yan po yung katotohanan, na yung kasalanan mga kapatid is napunta sa atin at pipiliin talaga ng tao na gumawa ng kasalanan again and again mga kapatid. Pero isang maganda po mga kapatid, because God was in Christ, or God in Christ, ginamit ng Panginoong Hesus para po matanggal po sa atin yan mga kapatid. That by the perfect offering, binayaran ng Diyos, binayaran ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan sa pamamagitan ng ginawa niya doon po sa cross ng Kalbaryo. Na si Hesus namatay para sa ating kasalanan. Siya po ay nilibing at muling nabuhay para po sa ating justification. At dahil dyan mga kapatid, because of His life, dahil po sa buhay ng Panginoong Hesus, at dahil po sa Kanyang righteousness mga kapatid, inoffer po yung free gift of grace na ang Panginoong Hesus is ginawa na yung grace mag-abound mga kapatid sa atin po in this present dispensation po mga kapatid. Tandaan niyo po mga kapatid, wala pong ibang kayang gumawa niyan kundi ang Panginoong Hesus lamang. Hindi mo yan kayang gawin na bigyan mo ng justification yung sarili mo mga kapatid. Amen? Hindi mo yan magagawa. Kasi nga mga kapatid, kung iisipin at i-review, i-examine po natin yung ating sarili mga kapatid, kailan ba tayo huli nagsabi ng Lord, magbabago na po ako? Pero makikita mo hanggang ngayon mga kapatid, nagsushort pa rin tayo sa glory ng Panginoon. Ang dami nang sinasabi, Lord, hindi na po ako gagawa ng kasalanan, pero bakit nagkakasala pa rin tayo mga kapatid? At salamat sa Diyos because darating yung panahon na papalitan ng Diyos yung ating katawan. Na itong makasalanan na to, na itong corruptible na ito, papalitan niya ng incorruptible. Itong laman na to, itong katawan na to na namamatay, papalitan niya ng hindi namamatay mga kapatid. That is the thing na dapat po nating maintindihan mga kapatid, na much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Therefore, as by one offense,
one, judgment came upon all men to condemnation. Makita mo kapatid, verse number 6, talagang kinlaro ni Apostle Paul. Verse number 16, sabi niya, yung one man, yung sin. Dahil tayo nagkasala, sabi ng verse number 17, dahil tayo may ginawa, dahil tayo namatay. At ang sabi niya, itong offense na to, magkakaroon po ng judgment sa atin, hindi yung judgment sa judgment seat of Christ, kundi judgment into condemnation po mga kapatid. So ang isang tao kapag hindi niya po naintindihan at pinaniwalaan yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo mga kapatid, then judgment will come upon him to condemnation. Para i-condemn ka po mga kapatid. At yan po isang bagay na nakakalungkot po sa bawat isang mga kapatid, lalo pa sa hindi ligtas. No? So mga kapatid, makita po natin ito ng dalawang tao nag-represent ng bagay-bagay po mga kapatid. Si Adan, sin, kamatayan, condemnation. Offenses po mga kapatid. Pero mga kapatid, in spite of that mga kapatid, in spite of kung ano po yung sitwasyon na mayroon po tayong mga kapatid, nakita pa rin ng Diyos at alam niya kung ano yung gagawin niya po mga kapatid. Kaya mga kapatid, sabi niya po dito sa 2 Corinthians chapter number 5, verse number 18,